tahimik. This time around, Curem, sasamahan muna si Hao. Habang Rock World Gaming, may bandang taas, babatayin syempre. Bibo muna dito si Porob. At si Porob kanina nung highlights, grabe rin yung mga Beatrix plays niya. Oo, pero mabilis ang pag-ikot na pwedeng gawin dito ng DD Pro Gaming. Jen Kondo, mapapadash out muna itong si Porob. Andun din yung presensya ng mga Asher Recall ni Goodist. And kung titignan mo, ang bilis din kasi ng clear wave na both parties actually. Kasi si Goodist, isang ano lang yung pumupulong mantika lang na ilalagay niya sa gitna. Tapos Asher Recall, goods na Nagpapakulo lang no. Oo. Mamaya may gigisahin siya sa DD Pro Gaming. So yun yung kailangan patayin na apoy. Oo. Naman ng DD Pro Gaming. At paano nga ba na mapapatay apoy na yan? Simple lang. Maximize how. See, how do you do? Kakamustahin nila ng kakamustahin yung bawat linya dito ng Rough World Gaming. Tama, no? And dito sa baba. Ayan ha, percent and itong si Micro. Alam mo, itong dalawang to, parehas makunat. Yeah. And parehas din may sustain. So, huwag mo na pansinin. Hayaan nyo lang sila. May sarili talaga silang mundo dyan. Diba? They will stop at nothing rito. Pero din sa may bandang gitna naman. Siyempre sila maghahasik muna ng lagim. Especially that in less than a minute, magre-respond yung first ever turtle. They need to contest this one. Habang si Curie, maganda yung posisyon niya. Yeah. Pero si Kuroro, ramdam niya ba na nandito rin? Ayan na. Okay? Oops, nakita itong si Curem. Kuroro ang nag-check. Pero ang nakakatakot lang no para sa kupunan dito ng Rough World Gaming. Kapag naka-scale ng maaga itong si Kuroro. And speaking of which, doon sa may bandang ibaba, may hahatak at ilalapit doon sa kanilang poder. Itong unang third nila ating game. 4 members from DD Pro Gaming ay malapit-lapit dito sa may bottom, sa Turtles layer. At si Percent nasa likod Pero maganda yung posisyon dito nila Hao and Curem. They're just zoning out Kuroro and Kudis habang si Percent Ay! naman ang makakaagaw pa doon. Nakuha. Sumabay ng retry si G Kaya lang, nasaktuhan lang talaga ng dabog dito ni Percent. Pero ngayon, parang kailangan mag-move on dito ng DD Pro Gaming. Hayaan na natin, even though na malaki ang bigay doon sa experience. Kaya nga, ang laki na ng, ang laki na ng prioritization talaga sa Turtle Kasi di ba, pinababa yung experience na makukuha mo sa mga minions. Habang sa Turtle naman, mataas, di ba? Eh, nakita naman natin sa Percent parang kailangan muna maton-bato ng konti, magulo lang natin. And at the same time dito, guguluhin lang din nila si Micro with the micro movements here on the bottom side. May kakunatan, yes. Kuroro naman ngayon will come back with a vengeance. First blood for the side of Rough World Gaming. Lumobo ka agad 1.7k ang gold lead dito ng Rough World Gaming. Habang Torres sa ibandang ibaba ay napasad ka agad dito ni Percent. Parang unti-unti nang napupuno yung 100% Ngayon, base sa mga nangyayari, mga nasa 20% na siya. Ay. Ginagapang niya kasi, di ba? Nagsisimula pa lang siya from 0 to 50 to 20. And this time around dito, lahat tatamaan. There's atomic bombs. Pero may kalambutan ng digi talaga Yun nga tinan mo napapflicker din kagad to si Bimo. So good, may idea na ang DD Pro Gaming na kapag pinasok uli nila doon sa safe position itong si Bimo, mapapa-time journey nito. And kung napag-usapan na natin total ng time journey, ang goal lang naman ng DD Pro dito ambahan itong si Bimo at pag napindot na yung time journey, matik na kagad sa kanilang kupunan yan. Negative 1 na agad sila. Oo, -1. Wala na tong wala na silang ultimate, wala na pang debuff. Pero at the same time, pwede kasi nila i-maximize din yan. But nakikita ko ngayon na ginagaya ni Hao is actually the decimate from Kuroro. 4-man rotation for DD Pro Gaming. Si Bimo matatanggal. Katulad nga na sinabi mo, oras na nila, walang flicker to. Sobrang gana ngayon na ginagawa ng aggression on the top. Even natatanggal na si Kuroro, even diving in under the turret. That's 4v1 situation. Kaiwa with a blazing duet. Makakapag-clear ng wave. There's Bimo, saktong-sakto yung kanyang pagkabuhay, but at the same time, atrasan na lang ang DD Pro Gaming, pero makakakuha sila ng turtle. Actually, nag-a-attempt ang DD Pro dito ng humabol doon sa maagang lead na nakuha ng Rough Force Gaming. Kaya lang, dahil doon sa pagbabad nila sa may top lane, hindi nila namalayan na sinisimulan pala ni Kuroro at nakuha na yung second turtle ng ating game. Kung titignan natin, in terms of the items, okay, so nag-priority pala ng bolang apoy ng kahapon itong si Kuroro at ngayon totornos lang muna. Napa-ulti ka agad si Percent Uy, habol sila dito. Percent, may bandang gilid, tago-tago lang Micro, but the fighter, mapapatay pa rin siya. And this time around si Curem, parang, out na muna ako.
Batsi muna. Alanganin. Batsi muna, no? Pre, Bounce na. Kaya mo na yan. Bounce na comment. Oo nga, no? Maganda yung napansin mo, ha? Kasi si Hao dito ay kinukuha yung decimate, no? Yeah. Yung decimation mula dito kay Kuroro. At- Feeling ko ang habol niya, lasit-lasit eh. Klasit. Kaso nga lang, pag ganitong klase situation, they need to prove na kailangan nila huge, pwede na sabing AOE or Oo. more on complex type of setups. Kasi sa nangyayari ngayon, iniisa-isa lang naman ng Rougher Gaming, iba sa mga linya na maposible na maaring nag-iisa lang yung hero. A great example is the explain kanina na 3 minutes pa lang nabasag na agad nila. At hindi lang yon, na-maximize pa doon fully ni Percent kasi yung gold plating. So Oo. that's an additional gold, additional XP, and looking at the items, pati na rin sa kanilang network, kita mo naman yung gap na meron dito. Si Micro siya kasi Percent. Ibang so, klase. understandable. Yeah, and kung kapansin-pansin din, 4,600 versus 4,000 para sa kanilang gold lane kay Hua and itong si Porob na naka-Hasklo na rin at Berserker's Fury. And alam natin yung recent changes dun sa Hasklo, di ba? Attack speed and at the same time yung critical. So parang mas pabor talaga kapag nakukuha at nababawi ni Porob yung mga bola yung ano nyo, yung mga umaapoy na bola niya, di ba? Mas kumakati yung damage. Eksakto. At lalo na ngayon, di ba, kita mo naman, he's really aware. Tsaka kailangan conscious siya sa posisyon niya eh. Kasi siya yung isa sa pinaka-viable target for DD Pro Gaming. Na ngayon si Hao, yung decimate pa rin talaga yung kanyang ginagaya. Nag-attempt ng steal dito. Si G, pero siya pa yung may steal away dito ng Rough World Gaming. Natunaw ka agad. Pero good attempt pa rin naman para sa DD Pro Gaming, no? Yung Tornos Retribution. Kaya lang kasi 4 yung nakabantay eh. Pero ngayon, uy, babalibag ata si Percent, ha? Oh, pero bumaba na siya kay Pylax. At at the same time, ramdam niya, sabi niya, hindi naman makakapag-push through to eh. Pero hindi niya ramdam, 4 na members ng DD Pro Gaming pala ang umikot dito, sumili. Pero Taas. dun sa may bandang taas, iba naman pala yung plano dito ng Rough World Gaming. Yun lang, boss. Naunahan. And nakatunog eh. Di ba nakita na 4? Oh, boss, 4 dito. Sige, tuloy nyo na yan. Tuloy nyo Pero na. para may tutuloy ata sila dito. Uy, ang ganda ng sipa doon. But at the same time, there's a time journey. Kyure, medyo napapaligiran ka. Sumuko na siya. Wave of the world is there. The damage still isn't enough, pero enough na to para makasecure sila ng kill. 5 members of Rough World Gaming nakabang dito may bandang gitna. There's Micro. Kuroro with a face check. Pero, DD Pro Gaming ngayon, medyo sinisikip yung mundo nila dito, Burrito. Oh, hindi nga rin mapangatawanan ni Micro eh. Yung usually na ginagawa ng isang isang lapu-lapu blazing duets. Baba ka agad sa 15% yung buhay and Micro. Siya yung literal na Micro ng Rough World Gaming dito. 5-1 ang ating score habang si Percent naman. Nakikipagsabayan kay Gino. Hindi niya, sabi niya, hindi ko nahihintayin na marami kang dash. Yeah. Pero once na bumaba at matapos ka dyan, nakaabang lang ako. And for DD Pro Gaming naman, maganda sana yung idea dito ni Kaiwa with this Blazing Duet. Kaso, pagkapasok niya pa lang, kahit sabihin mong full stack yung Art of Thievery niya, kapag dumikit na rin kasi sa kanya, sila Goddess, sila Kororo, doon talaga mahihirapan siya. And at the same time, si Micro kasi, medyo malaki na sa suffer na loss right now. Hindi siya ganun kakunat. Yeah? Lalo na't gap na gap nga siya kung i-compare natin kay Percent, even on to the levels pa lang. Sobrang laking bagay na niyan. Kaiwa ngayon, kakita ko na nag-purchase na siya ng golden stuff. Eto, medyo papalag na to. Medyo babaon na yung mga bala niya. Pero ang problema pa rin nila is where to position themselves, especially na ngayon nag-respawn na nga yung first ever Lord. Unti-unti nang nakakabuo na rin itong si Kayuan. No? Bimo, napansin ko rin kanina, Athena Shield na rin siya. So, huge respect ang binibigay niya dito kay Hao. Kasi masakit-sakit talaga to. Now yung Lord, ang kanilang nagiging punteriya. Pupunta na sa 50% yung buhay ng Lord dito. Si Kyure, may nag-aabang din lamang. Porob, may pagsikap pa na ginagawa. At si G, papasok! Uy, namatay agad si G bago pa siya maka-attempt na skill dito sa isang Lord na sinisimulan. Nila Kuroro matatapos pa nga. Kyurem is also down. 2 members from the side of DD Pro Gaming ang mamamatay. Habang si Hao naman ngayon, pilit na tumatakbo. There's a Asa recall na mag-miss out. Goodness with the, Cyclone Eye, pero hindi niya nahahabulin pa. Pero that's a win for Rough World Gaming. Hindi tumagos. And yung Lord ay nasa bandang itaas. Tingnan natin, ano nga bang nangyari doon sa naging Lord fight na yon? Maganda sana yung timing kasi ang baba na eh. Pagka pumunta na sa 30, 20%, kailangan na mag-react dito ni G. Yeah. Pero kasi nadaanan siya eh. Di ba yung sa na-check siya nung dash, di ba sa soccer ganon? Oo. Na-check siya ng dash at talagang
napatigil siyang bigla. Ngayon, ito na ang pagsugod ng DD Pro Gaming. Bottom lane na kanilang gigipunti. Kumakatin na rin si Goodies dito, ha? Nahihirapan na ngayon yung DD Pro Gaming dahil bukod sa kumakati at sumasakit na yung mga damage from side of Ruffle Gaming, lamang na lamang sila even on the items. 7-1 yung kill score natin. Nagiging one-sided yung labanan natin, and this time around yung Lord, kahit sabihin natin level 1 to, grabe, mamamaximize pa nga yata to ng Ruffle Gaming dahil nakakabasag sila ng Torre dito sa may bandang taas. Gitna naman na magiging next na punti rin nila, pero si Micro ay inuna na kagad yung catapult na natitira doon sa may bandang gitna. Ngayon, DD Pro Gaming, alam nila na medyo delikado sila sa pagkakataon na to, pero isa lang ang naiisip ko rito, no? Kasi since lamang na ang Rough Force Gaming, may option sila to freeze yung mga lanes nila, no? And ang option dito ng DD Pro Gaming, paghati-hatian lahat ng minions na lalapit doon sa base nila or i-funnel na lang kay Kayuwa. Kasi tinan mo naman, no, nakakakuha na rin eh. Naka-Demon Hunter Sword na rin siya dito. Tapos ito, naka-Azure Blade, ano ba pangalan? Legion Sword. Legion Sword. So I think physical damage item muli ang kanyang bubuin. So unti-unti na lang eh. Kumbaga siya na lang yung pwedeng asahan dito ng DD Pro Gaming. Kasi itong si G, tinan mo, nag-convert na siya into physical defensive item. 'Di ba? Nag-Sky Guardian's helmet na rin siya. So hindi na sapat yung damage na maiki-create niya or may commit niya against Rough World Gaming rito, di ba? Kumbaga, sa isang pamilya, kay kuya muna. Oo, si kuya muna. Si Kayuwa muna. Ayan. di ba? Si Kayuwa muna kasi mamaya naman dadalo yung ginawa. Ayan. Pasensya muna, mga kapamilya natin. Pero for Rough World Gaming naman, pinapahirap nila ng gusto eh. Diba, malubak na daan ngayon ang dadaanan ng DD Pro Gaming. Ang problema nila this time around is yung pag-secure pa rin talaga ng objectives eh. Turtle, hindi sila nakahawak. Yeah. Yung first ever Lord, bago pa makalapit si G, bamos na siya agad. And this time around ngayon, pupunto sila, pero kay percent nila binuhos. Yung ganong klase ng kick sana. Sakto yung balibag. Nabalibag siya pag Jeet Kundo pagpasok. Kung Shun po yun, pwede makalusot. Pero Jeet Kundo kasi, na German suplex siya eh. Alam mo naman, sabi ni person dito, parang si QWERTY, bulaga. Bulaga. Nabigla si Curem. Sabi niya, wait lang, Curem is shaking. Oy. Hindi pala pwede yung ganong galawan. Nakakatakot ito kasi si Percent ngayon ay parang nasa 50 to 60% na. Unti-unti nang mabubuo yung 100%, pero ito na ang lakas ni Goodies at Percent. Half-health dito si Hao. Pop yung immortality niya. Nasa likuran na rin si Poro, si Bimo, same with Kuroro. Si Hao ang unang mamamatay. Tinatry i-outplay sana ni Hao doon si Percent. Pero si Percent matapang eh. May immortality siya. He knows na meron pa siya ditong Firelock. But at the same time, that's going to be an unstoppable kill for Porob. As DD Pro Gaming ngayon, medyo nababawasan na paunti-unti yung charisma at yung swag na dala nila bago pa mamasok sa laban na ito. Kasi kita mo, may Lord na naman sa kamay ng Rough World Gaming. Hindi nila ma-finish off kung ano yung sinisimulan nila na initiations onto Rough World Gaming. At bukod pa doon, 2 inhibitor turret na lang ang natitira sa base nila. Nako, may dagdag slow pa. Nabigay itong Ice Queen Wand para kay Goodies. Tingnan mo naman nabababaran. Makati-kati yung Astral Meteor para dito kay Goodies. Ngayon, basag na lahat ng outer inhibitor turrets. Base turret na lang ang natitira. G, nagtatry lang mag-clear ng mga minions yung Lord na sa itaas. Sasamahan na ng kupunan ng Rough Force Gaming. At dito na ang DD Pro. Sabayan na sila dito. How nagkayang time pero hindi yata nakakayanin yung damage na bibigay sa kanila dito ng Rough World Gaming. Tatamaan sila dito. Si Kayuwa! Pati na rin yung pagsipa. Pero si Kayuwa matatanggal. There's no more damage from the side of DD Pro Gaming. Habang dito sila Poro but Goodies makakakuha pa ng kill and will focus their sights on the turret as Rough World Gaming will secure game number 1 with a bang. Ibang klase. Yung gigil, maganda gising ng Rough Force Gaming dito sa laban na ito. Game number 1 against DD Pro Gaming. Alam natin na itong DD Pro Gaming matagal-tagal na rin sa eksena. No? Matagal-tagal Nagbago na. man yung mga players pero established na yung pangalan eh. And ito yung mahirap kapag kumbaga, sa mga teams, kapag nakita mo sa listahan, nakasali, DD Pro Gaming. Ay, matik na to Oo, eh. season 1 ng Professional League, nandun na yan eh. Parang OBS Gaming. Oo, di ba? Napaghahalata ng mga edad. And napagtagumpayan ng Rough Force Gaming. Yeah. Alam mong binasa at inaral nila kung ano yung playstyle dito. Hindi lang one-dimensional lang ang laro eh. No, ang dami mong option, pwedeng umabot sa pangatlo, pang-apat, 5th dimension.
Ang dami mo kasing option eh. Pwede kang umasa sa Digi Bruno. Yup. Doon yung simula, parang pang early mo, Digi Bruno. Tapos meron kang Martis na pwedeng mag-clean up if ever man na nagsimula ng team fight. And itong edit. Si Percent talaga, isa sa nagdala talaga. For me yung early game na advantage siya, kinuha agad ni Percent doon kay Micro. Sobrang laking bagay nun eh. Isa siya na nag-set ng tempo. And aside from that, yung first turtle steal kasi, parang doon, parang medyo na-rattle ba, nabigla yung DD Pro Gaming. Kasi who would have thought? Yeah. Na nakita naman natin na wala siyang retry. Di ba, double meron siya. Pero, this time around, nakakabigla yung ganong klase ng mga pagpasok. At yung na-outplay niya pangalan dun si Hao eh. Oo. Diba sa may bandang last team fight na nga lang din before they move forward dun sa pinaka-base na DD Pro Gaming. May kita mo yung kumbaga yung mastery ng mga ng bawat player sa mga heroes na ginagamit nila. And unti-unti na nating na-discover yung identities. Yeah. No, itong classic composition na to, parang siya parang close to hindi sama-sama playstyle, 'di Yeah. ba? Pero hindi siya for protect one kasi lahat may damage 'di ba? Itong edit, the damage ay physical defensive item lahat ng buo niya. Pero kapag nag-primal rat siya, may damage, May 'di ba? sarili siyang may sarili siyang backpack na punong-puno ng mga gamit na kailangan niya. Oo. Kahit mag-camping siya mag-isa, mag-hiking siya mag-isa, he can survive. Okay, parang strong independent man. Oo naman. No? That's Percent. Yan, ito si Percent Ngayon, nakita na natin ang kalahati ng porsyento niya. Tinatabi niya to para sa next game. Pero para sa mas malalim na explanation, kung ano nga ba ang naganap doon sa laban na yon, ipapasa muna natin sa ating analyst. Kalahati ng Food Trip Tandem. Bibimbap, ikaw muna. Maraming salamat kapwa ka Food Trip Burrito at syempre Athena. At ngayon, nandito tayo sa analyst, not the stand, pero analyst lounge. Tayo magbabalik tanaw, ako nga pala si Bibimbap, kung ano nga ba yung ginawa ng Rock World Gaming para manalo sa kanilang laban against DDPG. Alam nyo, suma total, simula pa lang, nabanggit nga ng ating mga casters kanina na maganda yung initiation ng DD Pro Gaming. Ngunit, kung maaalala nyo, umabot na sa sukdulan na hanggang matapos yung laban, ay isa lang yung napatay ng DD Pro Gaming. Ibig sabihin, ganon katindi, ganon naging masalimuot or ganon pinagaspang ng RWG yung kanilang naging karakas dito sa naganap na laban. Ang una sa makikita ko ang maaaring pagkukulang dahil sobrang naging maganda yung paggamit ni Goodies ng kanyang Astral Echo. Kung titingnan nyo ang lineup ng DD Pro Gaming, 3 o 4 sa kanila ang kinakailangan lumapit. At kung iisipin mo si Hao, ang kanyang paulit-ulit na kinokopya ay yung decimation. So, ibig sabihin, kung ang kokopyahin mo ay ang ultimate ng isang Martis, kinakailangan mo ring lumapit. So, ang tendency niyan, papalapit pa lang kayo, nakikita na kayo agad ng RWG. Another thing, yung kanilang mga skills. They are all physical damage. So, ano bang kinakailangan gawin lang dito ng RWG? So, kinakailangan na mag-build, which is makikita natin mamaya ng sabihin na nating Antikyras or Dreadnought Armor. At yung mga skirmishes, katulad na lang neto, na ginagawa ng RWG, kung mapapansin nyo yung pwesto ni Goodies, lagi lang siya nandoon sa likuran. So, yung pagbagsak ng kanyang Astral Echo, yung vision na binibigay ng Astral Echo rather, at saka yung mga Astral Meteor, salong-salo Kumbaga, yung penetration na nagmumula dito sa RWG and yung free hit factor na ginagawa ni Porob, hindi siya napangahawakan kasi nandyan si Percent. Si Percent na yung kanyang RK or yung kanyang mga pagbabalibag ay laging nagiging on point. And of course, kung hindi naman gagana yung ginagawa nilang setup, ito yung kaninang binabanggit ko tungkol kay Percent, nakamunti ka na siyang mamatay dyan. Buti na lang meron siyang immortality matapos pa niyan. Kasi aayawan mo na ang isang edit umalis kay Phylax. Kasi mas masakit yun. Akala mo mapapatay mo na siya, pero yun pala, magiging baliktad pa. It was at this moment na talagang napitpit na ang DDPG na kung saan lahat ng waves, even yung kanilang mga catapults na magsuspawn pa lang, it's against their situation. Kaya RWG, ito na nga ang kanilang naging isa sa pinakamalinis na pagkapanalo. At kung titingnan nyo yung score dun sa taas, isang beses nga lang nakapatay ang DD Pro Gaming.
At syempre, dahil dyan ang ating MVP ay walang iba kundi si Porob with a score of 7-0 and 4. Itong mga pagkakataon na to na kung sino namatay, sasabihin mo ay hindi naligo. Pero syempre si Porob, malinis. 7 ang kanyang kills, 4 ang kanyang assist. And yung